Ang anime na ito ay tungkol sa isang batang lalaki na halos hindi matatalo at may kapangyarihang lampas sa kanyang kontrol. Pero ngayong 16 years old na siya, kinakaharap niya ang kanyang pinakamalaking laban, ang pagiging senior high school student. Magagawa kaya niyang itago ang tungkol sa kanyang napakalakas na kapangyarihan at maging isang ordinaryong estudyante? Alamin natin sa The Daily Life of the Immortal King. Ang Daily Life of the Immortal King ay itinakda sa year 4386 ng cultivation calendar sa bansang Washu. Lahat ng mga residente ng Washu ay nagko-cultivate at tinatamasa ang mga pagbabago sa buhay mula sa teknolohiya ng cultivation sa pagkakaisa at kalusugan hanggang sa pag-atake ng Devil Frog sa bansa isang araw. Nang ang lahat ng mga residente ay nagsitakbuhan upang iligtas ang kanilang mga sarili, isang batang lalaki ang nakitang naglalakad ng masayang patungo sa kinaroroonan ng Devil Frog. Samantala, ang Magic Squad ay agad na itinalaga upang harapin ang pagsalakay ng Devil Frog, na nagsimulang sirain ang lahat sa paligid nito. Ang isa sa mga miyembro ng Magic Squad, isang lalaking nagngangalang Zuyi, ay sinubukang iligtas ang batang lalaki na mukhang hindi alam kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Matapos dalhin ang bata sa kaligtasan, agad na sumugod si Zuyi pabalik sa larangan ng digmaan upang labanan ang Devil Frog. Dahil nagawa niyang talunin ang Devil Frog ng mag-isa, nagkaroon si Zuyi ng reputasyon bilang isang bayani. 10 taon mula noong insidente, ang batang lalaki na iniligtas ni Zuyi, na kilala bilang Wang Ling, ay isa ng teenager at bagong estudyante sa Faction 60 High School. Ngunit dahil napakababa ng espiritual na lakas ni Wang Ling, na may Force Value 5, agad siyang pinuntirya ng kanyang mga seniors. Sa pambubuli, isang magandang babae na nagngangalang Sunrong ang nagpakita upang tulungan si Wang Ling at nagawang pabagsakin ang mga nambubuli, kaya agad silang tumakbo palayo doon. Nang gusto ni Sunrong na makilala at makipagkamay kay Wang Ling, sa halip ay binigyan siya ni Wang Ling ng pera bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinapakita ang lahat ng mga bagong estudyante na kukuha ng pagsusulit sa espiritual na lakas upang matukoy ang kanilang pagkakalagay sa klase. Ang mga mahuhusay ay papasok sa elite class, habang ang mga test scores na hindi nakatugon sa mga kinakailangang kwalifikasyon ay ilalagay sa regular na klase. Sa pagsusulit, tila nagulat ang mga bagong estudyante nang malaman nilang kinakailangan nilang labanan ng Devil Frog na sumira sa lungsod 10 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, sinabi ng isang guro sa mga disipulo na ang kanilang lalabanan ay hindi ang tunay na Devil Frog, ngunit isang sagisag ng espiritual na kapangyarihan nito. Ang mga disipulo ay hiniling na atakihin ang ulo ng Devil Frog upang ang assessment team ay maaaring masukat ang kani-kanilang espiritual na lakas. Nang makitang nabigo ang unang kalahok sa pag-atake sa Devil Frog dahil napatalsik siya ng espiritual na kapangyarihan ng Devil Frog, napagpasyahan ni Sunrong na ang mga disipulong may mababang espiritual na lakas ay hindi magkakaroon ng pagkakataong atakihin ang Devil Frog. Matapos mabigo ang ilang mga disipulo, isang binata na nagngangalang Chen Chao na may espiritual na antas ng kapangyarihan na 938, sa wakas ay nakagawa ng suntok sa ulo ng Devil Frog at inilagay sa elite class. Gayon din, ang kanyang matalik na kaibigan, isang binata na nagngangalang Gu Hao, na may espiritual na kapangyarihan na 886. Sa kabilang banda, ang Devil Frog ay tila sumisiksik ng espiritual na kapangyarihan ng mga disipulo na umaatake sa kanya bawat taon at nagpaplanong tumakas pagkatapos magkaroon ng sapat na kapangyarihan para masira ang selyo. Nang sa wakas ay turn na ni Sunrong, hindi lamang niya nagawang atakihin ang ulo ng Devil Frog ngunit nagawa rin niyang bahagyang ilipat ang espiritual na hayop mula sa kinalalagyan nito. Dahil mayroon itong spiritual power level na umaabot sa 2090 number, tiyak na malalagay si Sunrong sa elite class. Gayunpaman, nang pumasok si Wang Ling sa arena ng pagsusuri, ang Devil Frog ay tila nanginginig sa takot, dahil tila, ang taong nakatalo sa espiritual na halimaw 10 taon na ang nakararaan ay hindi si Zuyi, ngunit si Wang Ling, na 6 na taong gulang lamang sa oras na yon. Gusto ni Wang Ling na pumasok lang sa regular na klase, kaya sinasadya niya na bumagsak sa pagsusulit sa pagkakataong ito. Kaya hanggat maaari ay pinigilan ang kanyang lakas. Gayunpaman, bago umatake si Wang Ling ng suntok, biglang nagkaroon ng pagsabog sa test arena at ang Devil Frog ay nakahandusay doon. Mukhang nalilito si Wang Ling dahil hindi pa talaga siya nakakagawa ng anumang pag-atake. Nang makita ang insidente sa pamamagitan ng screen ng monitor, tinansya ni Gu Hao na si Sunrong ay talagang nagawang maglunsad ng isang matinding pag-atake sa Devil Frog, upang madali siyang matalo ni Wang Ling. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Sunrong, dahil hindi niya nakita ang kalasag sa paligid ng Devil Frog tulad ng ipinakita kanina ng sinubukan ng mga disipulo na salakayin ang Devil Frog. Sa kabilang banda, sa wakas ay napagtanto ni Wang Ling na ang Devil Frog ay nagpapanggap lamang na patay upang maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Ngunit dahil doon, siya ay inilagay sa elite class sa halip. Sa elite class, kaklase ni Wang Ling sina Sunrong, Chen Chao at Gu Hao. Noong araw na iyon, itinuro ng kanilang homeroom teacher, isang matandang babae na nagngangalang Pan Shenchong, ang unang summoning technique, kung saan ang mga mag-aaral ay kinakailangang gumawa ng selyo o gumawa ng isang spell upang maisagawa ang technique. Bawat spiritual beast na nagawa nilang isummon ay refleksyon ng espiritual na kapangyarihang taglay nila. Matapos makinig sa paliwanag ng guro, sina Chen Chao at Gu Hao ay nag-practice ng summoning technique, ngunit ang lumitaw ay hindi ang inaasahan nila. Sinubukan din ng ibang mga disipulo ang technique, ngunit sa kasalukuyan ay si Sunrong lamang ang nakagawa nito, kahit na siya ay nakapag-summon lamang ng isang espiritual na ligaw na aso. Dahil si Wang Ling ang nag-iisang mag-aaral na hindi pa sumusubok ng summoning technique, inutusan siya ng guro na gawin ito kaagad. Napabuntong hininga si Wang Ling.
Actually ayaw niyang mag-summon dahil ayaw niyang magpalabas ng mga high-level spiritual beast. Ngunit wala siyang pagpipilian kaya napilitan siyang mag-summon, na sa halip ay nagdulot ng malaking pagsabog at lumitaw ang Devil Frog sa kanyang harapan. Natarante si Pan Shenchong dahil sa takot na sakta ng Devil Frog ang kanyang mga disipulo, pagkatapos ay pinagsama ang asong espiritu na ipinatawag ni Sun Rong sa Devil Frog at sinelyuhan ito ng isang espesyal na spell. Pagkatapos nito, ang Devil Frog ay naging isang cute na berdeng aso at hindi sinasaktan ang mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang nakaraan ni Wang Ling, kung saan nung siya ay ipinanganak, si Wang Ling ay nakatayo na at tumatakbo. Hindi ito tumigil doon. Napagtanto din ni Wang Ling ang napakalaking kapangyarihan na mayroon siya mula noong siya ay isang paslit at piniling itago ang kanyang lakas mula sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, sa huli, nalaman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa lakas na mayroon siya nang masaksihan niya kung paano natalo ni Wang Ling ang Devil Frog ng ganoon kadali, kahit na siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Simula noon, sinubukan ng kanyang mga magulang ang iba't ibang paraan upang pigilan ang kanyang dakilang kapangyarihan upang si Wang Ling ay mamuhay ng normal tulad ng ibang tao sa pangkalahatan. Para mapigil ang kanyang lakas, kinailangan ni Wang Ling na lunukin ang isang gintong tableta, bagamat sa katotohanan, ang tableta ay walang gaanong epekto. Si Wang Ling, batid ang mga paghihirap ng kanyang mga magulang na gumawa ng iba't ibang paraan upang siya ay mamuhay ng normal, pagkatapos ay nagpa siya na umiwas sa iba at hindi makaakit ng atensyon ng iba kaya hindi na niya kailangang palawakin ang kanyang lakas. Nauwi sa kasalukuyan ng eksena. Ang elite class pala ay nagsasagawa ng halalan para sa class president, kung saan sina Chen Chao at Sun Rong ang mga kandidatong tumatakbo para sa class president. Malaki ang ginawa nilang dalawa para kumbinsihin ang ibang mga estudyante na iboto sila. Si Wang Ling, na hindi interesado rito, ay pumunta sa kantin para bumili ng paborito niyang merienda. Ngunit tila, ang lalaking bodyguard ni Sun Rong ay nagsisikap na makakuha ng mga boto upang suportahan si Sun Rong bilang pangulo ng klase sa pamamagitan ng paglibre sa mga estudyante ng elite class. Sina Chen Chao at Gu Hao, na nakaalam nito, ay nagprotesta na ang pagsuhol sa ibang tao para sa suporta ay panloloko. Ngunit pagkatapos pumunta doon si Sun Rong at sinubukang kumbansihin sina Chen Chao at Gu Hao na gusto lang niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan at ang ilibre sila ay hindi panloloko. Ngunit hindi pa rin binibigyang katwiran ni Chen Chao ang kanyang mga aksyon, kaya nainis si Sun Rong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Wang Ling na bibigyan niya si Sun Rong ng 5 boto kung makakakuha siya ng 5 pakete ng paborito niyang merienda. Pagkatapos ay sumang-ayon si Sun Rong at sinabi sa lahat na ang kanyang mga aksyon ay dahil lamang sa gusto niyang tulungan sila at umaasa na makakatulong pa siya kung siya ay matagumpay na mahalal bilang pangulo ng klase. Pagkatapos noon, ginawa ni Sun Rong ang teknik ng Art of Seduction kay Chen Chao at sa kanyang mga kaklase para palagi silang mabighani sa kanya at hindi sumalungat sa anumang gusto niya. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ng lalaking bodyguard ni Sun Rong na nagbigay si Wang Ling ng gintong tableta bilang pagpapahayag ng pasasalamat. Nang papasok na ang isang lalaking guro sa elite class, mukhang nagulat ang lalaki, kaya binago niya ang material ng kurso noong araw na iyon at ipinaliwanag ang tungkol sa The Ancient Arts of Confinement, ang tinatawag na seduction na gumagamit ng incantations kasabay ng hand seals para ma-project ang spiritual na pilitin ng ibang tao na maging mga tagahanga mo sila. Nang marinig ito, tila hindi mapakali si Sun Rong sa takot na mahuli gamit ang pamamaraang ito. Sinabi ng guro na libu-libong taon na ang nakalilipas, tinawag ng isang immortal ang kanyang sarili na Little Wise Guy, na siya rin ang unang nagsanay ng Art of Confinement, ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo at pagbigkas ng ilang mga spells. Samantala, upang maging malaya sa impluwensya ng pamamaraan ay nangangailangan ng napakalaking kapangyarihan o patayin ang taong gumagamit ng pamamaraan. Matapos makinig sa paliwanag ng guro, napagtanto ni Wang Ling na ginawa ni Sun Rong ang Art of Confinement technique sa kanilang mga kaklase. Gayunpaman, kahit na natanggap ni Wang Ling ang regalo ni Sun Rong, hindi siya nasangkot sa pamamaraan dahil ibinigay niya ang gintong tableta bilang pagpapahayag ng pasasalamat. Si Sun Rong, na nagkamali sa interpretasyon ng senyas ng kamay ni Wang Ling, ay nilamon ng gininto ang tableta, na naging sanhi ng pagbaba ng lakas ng kanyang cultivation kaya nawala ang spell, at ang mga disipulo ay bumalik sa kanilang buong katinoan. Habang bumababa ng husto ang kanyang lakas, naramdaman ni Sun Rong na nanghina ang kanyang katawan kaya muntik na siyang matumbo nang tumayo siya mula sa kanyang upuan. Sa kabutihang palad, mabilis na tinulungan ni Wang Ling si Sun Rong upang hindi siya mahulog sa sahig. Ngunit pagkatapos, binitawan ni Wang Ling ang pagkakahawak niya kay Sun Rong at ginawa ang incantation ng Art of Confinement technique sa utos ng guro. Pagkatapos ng klase, agad na ginanap ang halalan para sa class president at si Chen Chao ay nahalal bilang class president. Pagkatapos ng klase, tila nakipag-ugnayan ng guro sa isang lalaki at nakipag-usap tungkol kay Wang Ling. Ikinukwento pala ng guro si Wang Ling kay Zui. Mukhang naiinis pa rin si Sun Rong sa gabi dahil hindi siya naging class president. Gayunpaman, biglang naisip ni Sun Rong si Wang Ling dahil talagang nasa ilalim siya ng impluwensya ng The Art of Confinement spell na ginawa ni Wang Ling kanina. Kinabukasan, ang mga estudyante ng elite class ay hiniling na magdala ng mga furnace para sa mga aralin sa alchemy. Si Chen Chao ay mukhang may kumpiyansa dahil dinala niya ang malaking furnace ng kanyang mga ninuno para gumawa ng maraming gininto ang tableta at mapamangha si Sun Rong. Sa kabilang banda, si Wang Ling na napagtanto na si Sun Rong ay nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng The Art of Confinement spell, pagkatapos ay pinalaya siya mula sa spell, ngunit ito ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng lahat at si Sun Rong ay naging labis na nahihiya.
Sa klase ng alchemy, ipinaliwanag ni Pan Shenchong kung paano gawin ang ginintuang tableta, at nagsimulang sundan siya ng mga estudyante sa pamamagitan ng paghahanda ng mga kinakailangang sangkap, pagkatapos ay inilagay ang mga ito sa furnace na dala nila. Mukhang nagulat si Gu Hao nang makita si Sun Rong na talagang nagdala ng toaster, habang si Wang Ling naman ay may dala talagang microwave. Gayunpaman, lubos na kumpiyansa si Gu Hao na magagawa niyang i-refine ang perpektong ginintuang tableta gamit ang furnace na pinaghirapan niyang makuha. Sa kabilang banda, napagtanto ng Devil Frog na ngayon ay nasa anyo na ng isang aso, na ang furnace ni Gu Hao ay talagang isang mahalagang espiritu kaya balak niyang kainin ito. Kasabay nito, ang furnace ni Chen Chao ay sumabog dahil sa maling paraan ng pag-aapoy. Si Chen Chao, na natatakot na mapag-alitan ng kanyang ama, pagkatapos ay tumakbo palabas ng silid-aralan na umiiyak. Dahil aabutin ng 7 oras ang pagluluto ng golden peel sa furnace, hiniling ni Pan Shenchong sa mga disipulo na maghintay sa labas. Pagkalabas ng lahat sa silid, agad na nilamon ng Devil Frog ang furnace ni Gu Hao. Ngunit ang kanyang aksyon ay nahuli ni Wang Ling na pagkatapos ay hinabol siya at nagawang mahuli. Samantala, si Chen Chao, na tumatakbo sa paligid ng field, ay naalala ang kanyang pangako sa kanyang ama na makakuha ng perpektong marka sa kanyang mga aralin sa paggawa ng mga ginintuang tableta. Pagkatapos noon, si Gu Hao, na nakakita kay Wang Ling na bitbit ang furnace, ay hindi naintindihan at humingi ng paliwanag habang nakatutok sa kanya ang baril na puno ng lason na likido. Sa kabilang banda, si Chen Chao, na bigo, ay naging napakahina na ang kanyang katawan ay sinapian ng demonyo. Nang hahanapin na sana ni Chen Chao ang kinaroroonan ni Sun Rong, nakita niya sina Wang Ling at Gu Hao, na hindi sinasadyang naputok ang lasong likido sa bibig ni Chen Chao. Pagkatapos ay nawala ng malay si Chen Chao. Na konsensya, sinubukan ni Gu Hao na gumawa ng antidote at humingi ng tulong kay Wang Ling bago pa malaman ng kanilang guro. Samantalang madaling mapagaling ni Wang Ling si Chen Chao sa kanyang lakas. Sa maikling kwento, nagawa ni Gu Hao at Wang Ling ang isang antidote pill na may kaunting tulong mula sa Devil Frog. Gayunpaman, dahil malapit nang bumalik sa silid ang kanilang guro at mga kaklase, hiniling ni Gu Hao kay Wang Ling na ayusin ang mga gamit, habang sinusubukan niyang pabagalin ang mga ito. Nang siyasatin ni Pan Shenchong ang furnace ni Gu Hao, laking gulat niya na matagumpay na nagawa ni Gu Hao ang gintong tableta. Naisip ni Gu Hao na nagsakripisyo si Wang Ling para sa kanya sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang ginintuang tableta, at agad siyang naantig. Kahit na walang ginawa si Wang Ling, nagawa ni Gu Hao ang golden peel. Samantala, itinago ni Wang Ling si Chen Chao na wala pa ring malay, sa loob ng kanyang malaking furnace. Pagkatapos noon, si Chen Chao na nagising na, ay napansin ang presensya ni Gu Hao at Wang Ling sa kanyang tabi. Tila naayos na nila ang malaking furnace ni Chen Chao sa tulong ng Devil Frog. Agad na napaluha si Chen Chao matapos mapagtantong si Wang Ling ang naging napakabuti sa kanya. Tingid sa kanilang tatlo, tila pinagmamasdan sila ni Zui at Master Wang mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang araw, habang nasa paaralan, kumpiyansa na nilapitan ni Sun Rong si Wang Ling at inanyayahan siyang makipag-date sa kanya. Gayunpaman, hindi tumugon si Wang Ling sa mga salita ni Sun Rong dahil ang kanyang atensyon ay nakatuon sa 2 taong nakamaskara na nanunood sa kanila mula sa malayo, na tila nagplanong patayin si Sun Rong. Dahil walang sinabi si Wang Ling, nagkamali si Sun Rong at naisip niyang pumayag si Wang Ling na makipag-date sa kanya. Kumalat agad sa social media ang balitang closeness ni Sun Rong at Wang Ling at alam ng lahat, kasama na ang nakamaskara na gang leader na gustong pumatay kay Sun Rong. Ang pinuno, na lumabas na isang babae na nagngangalang Jiang Liuying, ay inutusan ng kanyang mga tauhan na umatras at nag-isip ng ibang paraan upang patayin si Sun Rong. Pagkatapos nito, hinilingan si Wang Ling na makipagkita kay Zui, kung saan nakiusap si Zui sa kanya na maging kanyang guro. Ngunit pagkatapos, ginamit ni Wang Ling ang kanyang kapangyarihan upang burahin ang alaala ni Zui dahil magiging napakahirap kung kailangan niyang turuan ng isang tao, lalo na kung ang taong iyon ay isang bayani ng Washu. Sa madaling sabi, napilitan si Wang Ling na sumunod sa kahilingan ni Sun Rong na makipag-date sa kanya dahil pumunta siya sa kanyang bahay at nagawang hikayatin ang kanyang mga magulang gamit ang isang marangyang regalo. Pagkatapos ay dinala ni Sun Rong si Wang Ling sa playground, kung saan inupahan niya ang buong lugar ng playground upang mas malayang makipag-date kay Wang Ling. Inutusan pa ni Sun Rong ang lahat ng kanyang mga bodyguard na umalis dahil sigurado siyang aalagaan siya ni Wang Ling. Tingid sa kanilang kaalaman ay naroon na ang nakamaskarang assassin gang at agad na naglunsad ng kanilang aksyon. Ngunit madaling napipigilan ni Wang Ling ang isang pagtatangkang pagpatay kay Sun Rong, kaya halos gusto ng mga assassin na sumuko dahil palagi silang bigo. Ngunit pagkatapos, nagawa nilang ma-corner sina Sun Rong at Wang Ling sa Windmill Arena. Dahil handang isakripisyo ni Sun Rong ang sarili para protektahan siya, walang pagpipilian si Wang Ling kundi ipakita ang kanyang lakas sa harap ni Sun Rong. Matapos matagumpay na maalis ang mga nakamaskara na assassin, hiniling ni Wang Ling kay Sun Rong na ipangako na ilihim sa sinuman ang kanyang dakilang kapangyarihan upang hindi na niya burahin ang mga alaala ni Sun Rong. Sa kabilang banda, si Zui na nandoon din para bantayan si Wang Ling, ay tila gamaan ang loob na nagawa ni Wang Ling na alisin ang banta ng panganib sa kaligtasan ni Sun Rong. Samantala, ang mga nakamaskarang assassin na lumabas na mga miyembro ng Shadow Faction, ang pinakarespetadong organisasyon ng assassin sa mundo ng krimen, ay pinarurusahan ng kanilang pinuno dahil sa hindi pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Kinabukasan sa paaralan, hindi talaga maalala ni Sun Rong na na-corner siya at si Wang Ling ng mga nakamaskarang assassin nang sila ay nagde-date. Pagkatapos ay sinabi ni Zui sa kanya na siya at ang Magic Squad ay lihim na tumalo sa mga nakamaskara na assassin upang malayang makapag-date sina Sun Rong at Wang Ling.
Pagkatapos ay sinabi ni Zui kay Sunrong na siya ay tina-target pa rin ng Shadow Faction, kaya dagdagan niya ang seguridad sa paaralan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang espesyal na unit ng puwersa na magbabantay sa mga gate ng paaralan. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Zui sa ama ni Sunrong na nagpadala ng mga elite na sinanay na bodyguard na magpapanatiling ligtas kay Sunrong sa loob ng gusali ng paaralan. Hindi lang iyon, ngunit inatasan din ni Zui ang Magic Squad na magpatrolya sa himpapawid upang asahan ang mga pag-atake ng sniper mula sa malayo at posibleng pag-atake mula sa himpapawid. Upang makumpleto ang seguridad laban kay Sunrong, hiniling ni Zui sina Sunrong at Wang Ling na magtago sa isang silid na nilagyan ng protected spell upang hindi makapasok ang sinuman doon. Sa loob ng silid, sina Sunrong at Wang Ling ay sinamahan ni Chen Chao at Gu Hao at Master Wang na magsisilbing bodyguard nila. Gayunpaman, ipinadala ng Shadow Faction ang pinakamahusay na pangkat ng mga assassin upang makalusot sa gusali ng paaralan. Ang isa sa kanila ay isang lalaking nagngangalang Shu Feng, na nagawang patumbahin ang buong hukbo ng mga gwardya sa gate ng paaralan at sa bakuran ng paaralan. Dahil alam niyang naparalisa ang mga tropang bantay, agad na kumilos si Zui sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa pang hukbo. Samantala, isa pang miyembro ng Shadow Faction, isang lalaking nagngangalang Shu Ying, ang nakalusot sa gusali ng paaralan at napabagsak ang lahat ng bodyguard ni Sunrong. Ngunit pagkatapos, si Shu Ying na isang eksperto sa lason, ay nagulat sa pag-atake ni Master Wang. Sa kabilang banda, nagpadala rin ang Shadow Faction ng pinakamagaling nitong assassin, isang lalaking nagngangalang Xin Jian, na nagawang ganap na itago ang sarili at mawala sa paningin ng iba. Nagawa ni Xin Jian na linlangin ang Magic Squad team na nagpapatrolya sa himpapawid at iniipon ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang sirain ang protection na spell na nagselyo sa silid kung nasaan si Sunrong. Samantala sa silid, si Wang Ling ay nanalo sa isang kaganapan at ginantimpalaan ng isang malaking kahon na naglalaman ng kanyang paboritong merienda. Sa ibang lugar, si Master Wang ay nasangkot sa isang matinding labanan laban kay Shu Ying. Gayunpaman, nagawang malampasan ni Master Wang si Shu Ying sa kanyang lakas, kaya nagpa siya si Shu Ying na tumakas sa laban sa pamamagitan ng panlilinlang kay Master Wang. Ngunit pagkatapos, hindi sinasadyang napabagsak ni Wang Ling si Shu Ying nang lalabas na sana siya para kunin ang kanyang order, kaya nahuli ni Master Wang si Shu Ying. Samantala sa bakuran ng paaralan, si Shu Feng ay bumangga sa Devil Frog. Sa pag-aakalang ang Devil Frog ay isang kaibig-ibig na ordinaryong aso, nilapitan siya ni Shu Feng nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, pagkatapos ay kinagat ng Devil Frog ang kamay ni Shu Feng at hinigop ang kanyang espiritual na kapangyarihan, na naging dahilan upang maging mahina si Shu Feng at maging isang matandang lalaki na madaling talunin ng Devil Frog. Bumalik ang eksena kay Wang Ling. Nang dadalhin na sana niya ang order niya sa labas, napansin niya ang presensya ni Xin Jian na invisibility mode. Pagkatapos ay sinabi ni Wang Ling kay Xin Jian na ang planong pagpatay laban kay Sunrong ay nabigo dahil ang lahat ng kanyang mga kasama ay natalo na. Nang marinig ito, galit na galit si Xin Jian. Lalo na't nakikita siya ni Wang Ling kahit nasa invisibility mode siya. Pagkatapos ay pinalo ni Xin Jian ang kanyang malaking martilyo na may napakalaking espiritual na enerhiya kay Wang Ling. Kahit na nagdulot ito ng napakalaking pagsabog ng liwanag, si Wang Ling ay hindi naapektuhan, at si Xin Jian ang malubhang nasugatan. Hindi nagtagal, lumitaw si Zui doon at agad na lumikha si Wang Ling ng isang maling alaala para kay Zui, ibig sabihin, sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng taong tumalo kay Xin Jian. Pagkatapos noon, nagpanggap si Wang Ling na nasugatan upang walang maghinala sa kanya. Samantala, si Sunrong, na nagpanik dahil inakala niyang si Wang Ling ay malubhang nasugatan, pagkatapos ay nagpadala ng mga sopistikadong kasangkapan sa bahay ni Wang Ling upang pabilisin ang kanyang proseso ng paggaling. Gayunpaman, ang ina ni Wang Ling, na nalaman na si Wang Ling ay nagpapanggap lamang na may sakit, pagkatapos ay nagtanong kung kailan babalik sa paaralan ang kanyang anak. Hindi nagtagal, pumunta sina Sunrong, Chen Chao, Gu Hao, at ang Devil Frog sa bahay ni Wang Ling upang makita siya. Dahil pinaplano ni Sunrong na turukan si Wang Ling ng stamina enhancing fluid, sa wakas ay tumigil na siya sa pagpapanggap na may sakit at sinabing gumaling na siya. Pagkatapos ay sinabi ni Chen Chao sa kanyang mga kaibigan na binigyan siya ni Master Wang ng isang espesyal na bracelet na maaaring masukat ang espiritual na lakas ng isang tao at sinabihan siyang ibigay ito kay Wang Ling. Pagkatapos ay nag-practice si Chen Chao sa paggawa ng espiritual na bracelet sa harap ng kanyang mga kaibigan at ipinaliwanag na ang bracelet ay maaaring sumukat ng napakalaking espiritual na kapangyarihan. Sa ibang lugar, sinukat ng isang grupo ng mga estudyante mula sa Faction 59 High School ang kanilang espiritual na lakas gamit ang parehong bracelet. Isang estudyanteng nagngangalang Tang Jingzhe ang nakamit ang pinakamataas na espiritual na PowerPoint at nauna sa listahan ng mga disciples ng Cultivation School na nakakalat sa buong bansa. Dahil dito, si Tang Jingzhe at ang mga estudyante sa kanyang paaralan ay lubos na nagtitiwala na sila ay mananalo sa spiritual sword competition na gaganapin sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nabahala si Tang Jingzhe at ang kanyang grupo nang makuha ni Sunrong ang pangalawang pwesto na may mga puntos ng lakas na hindi gaanong naiiba kay Tang Jingzhe. Samantala, si Wang Ling, na nadama na nak-order sa patuloy na pagnanasa ni Sunrong para sa isang iniksyon, sa wakas ay hindi napigil ang gamitin ang bracelet at gugulin ang kanyang lakas. Ngunit sa nangyari, kahit na ginugol lamang ni Wang Ling ang isang kislap ng kanyang lakas, nagawa niyang lumikha ng isang espiritual na globo ng enerhiya na lampas sa laki ng Earth, kaya kinailangan itong dalhin ni Wang Ling sa kalawakan. Gayunpaman, na-detect ng bracelet ang presensya ng energy ball at nagpakita ng null, na resulta sa lakas ni Wang Ling, na nangangahulugan na ang kanyang lakas ay lumampas sa value limit sa system.
Bilang resulta, agad na inokupahan ni Wang Ling ang nangungunang ranggo at inilipat si Tang Jingzhe sa pangalawang pwesto. Si Tang Jingzhe at ang kanyang mga kaibigan na nakakaalam tungkol dito ay nagtaka tungkol kay Wang Ling at kung bakit niya nagawang sakupin ang nangungunang ranggo kahit na ang kanyang lakas ay null. Ang isa sa mga kaibigan ni Tang Jingzhe, isang batang babae na nagngangalang Xiaobei, ay naghinala na may nangyaring mali sa sistema. Dahil sa ayaw niyang maging sentro ng atensyon pagkatapos manguna sa ranggo, humingi ng tulong si Wang Ling kay Gu Hao sa pag-hack ng sistema ng cultivation school at pagbabago ng kanyang mga marka. Sumang-ayon dito si Gu Hao dahil naisip din niyang nagkaroon ng pagkakamali sa sistema ng pagmamarka. Sa ibang lugar, hiniling ni Tang Jingzhe ang tulong ni Xiaobei na gawin din ito, upang matukoy kung nagkaroon ng pagkakamali sa sistema na naglagay kay Wang Ling sa unang pwesto. Gayunpaman, wala